Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, andito na naman ang ating ka-road trip reaction video. Grabe na to, libo-libong pre-registered SIM nakuha, na-raid. Ayan, na-raid na Pogo Hub. Ayan, telcos pinapaliwanag tungkol dito. Hinihiling na ngayon na pinapaliwanag ang telecommunication companies hinggil sa libu-libong pre-registered, ayan, registered pa SIM cards na nasamsam mula sa Pogo Hub. Sinalakay sa Pasay City. Ayan, iba ng klase ang panahon. At panoorin po natin ang buong detalye guys mula sa ANTV. Panoorin po natin. Na nakuha sa raid sa Pogo. Malaking palaisipan sa mga otoridad ang 24,000 pre-registered SIM card ng iba't ibang telcos na nakuha sa raid. Alright, 2,000 tapat. Yan, ang dami Kanino kaya yan? Pogo Hub sa SA Rebendel Global Support sa Pasay City nitong Huwebes. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, ipinatawag na ng Executive Secretary ang mga telco company hinggil dito. There were questions asked about why these SIM cards are existing because accordingly, sabi ng mga telcos, nag-stop na sila ng registration ng mga SIM cards. So why itong mga SIM cards na to nakabalot pa, hindi pa natatanggal dun sa pinaka-card niya, naka-registered na. Ayan, pwede gamitin kahit nakabalot pa. Pwede mo gamitin. Kakaiba, no? Hindi mo nang gamitin. Posible daw na mayroong kasabwat sa mga telco company ang operator ng Pogo. Maaari din daw na nanakaw ang identity ng libu-libong tao at idinikit sa iisang SIM card. Delikado yan. Bukod sa mga local SIM cards, may nakuha ding mga SIM card mula sa ibang bansa. Nitong Huwebes ng gabi, binuksan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang 32 volt sa SA Rebendel Global Support sa bisa ng search warrant na inilabas ng Pasay City Regional Trial Court Branch 111. Nakuha sa mga bolt ang halos 7 milyong pisong cash, $6,000, libu-libong pre-registered SIM card, 9,000 cellphones, mga bala ng baril, posas, taser, passport, credit card, debit card, crypto hardware wallet, automatic OTP generator at seed phrases. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, indikasyon ito na hindi lang involved ang Pogo Hub sa crypto scam at love scam, kundi maging sa ibang krimen. We're thinking of baka involved din sila sa mga ibang krimen kasi nga because of the presence of yung mga pre-registered SIM cards. Kasi pwedeng gamitin yan ng mga kidnappers o pwedeng gamitin yan ng ibang extortionists. Nakakaalarma na rin daw ang mga ganitong aktibidad ng mga Pogo na ito na involved sa pang-scamming, lalo na't maraming mga kababayang Pilipino ang nahihikayat magtrabaho dito at kapwa nila Pilipino ang kanilang mga niloloko. Yeah, very alarming na kasi ito, Ryan, especially yung natuklasan natin ngayon na yung mga scamming pala na ito, itong mga Pogo pala na ito, hindi naman pala talagang Pogo. Actually, nagtatago lang sila sa lisensya ng Pogo. But ang katotohanan, mga scammers. Ngayon, ang nakakalungkot lang nga dito, dati kala natin mga foreign nationals yung mga involved dito sa scamming. But now, sa natin dyan, especially dyan sa SKK, yung building na ito, may maraming Pilipino na kasama na rin sa scamming activities. Grabe. Nakikipag-ugnayan na umano ang PAOK sa PAGCOR para sa muling pag-iinspeksyon sa mga Pogo establishment. Kung dati lisensya lang ang sinisiyasat, ngayon, pati mga aktibidad ay titignan na rin. Kapag napatunayang may illegal na ginagawa, ay ipasasara din ang mga establishmento. Ryan Lacanlale, UNTV News and Alright yan kakaiba na Pati mga Pilipino ay magiging scammer na rin, karamihan. Hindi lang yung mga in-check. At dapat maimbestigahan kagad kung saan ang gagaling yan. At ginagawa nilang transaksyon. Ayan, maraming salamat sa panonood at pakikinig dito kay Ka-Rob Trip. Hanggang sa muli. At don't forget to subscribe. And thank you so much sa inyong lahat.